yung fight day ni JL, yung 14, di ba? Tawag dito, matindi rin yung pinagdaanan namin dun eh. Kasi 3:00 kami pinapunta dun. Tapos 9:30 pa nakalaban si JL. 6 hours. So gutom na gutom na kami. Alam mo yun? Strategy nila yun. Pwede nga rin eh. Ewan ko, di ko alam ha. Sweets move. No? Swiss? Sweets eh. Sa Switzerland eh. Switzerland. Sweets move. Sweet. So ano, okay? Andun kayo ng 3:00, walang pagkain? Walang pagkain. Na binigay o ano? Wala. Sabagay si JL, bawal naman talaga kumain eh. Dahil lalaban siya, di ba? Kahit ganun pa katagal? Si Kika nga nag-chicken dyan. Nag-Jollibee ba? Nag-Jollibee pa yun. Panalo ka rin eh. Nag-celebrate agad. Wait. Sa tingin ko hindi naman bawal kumain, pero mas magandang hindi kumain eh. Mas gutom sa laban, no? Nang ganun katagal? Kumbaga trip pa kayo pumunta eh. Anong oras pa yung huling kain niya? Hindi, pansin ko rin yun. Nung pinanood natin si Jason Narbacan, umaga pa lang, hindi na siya kumakain. Kahit sa China, hindi na siya kumain. Hindi din siya kumain. Parang gano'n, mas magaan ka siguro. Alam mo yun, tapos makakatanggap ka ng suntok sa tiyan yata. Di ba, yun, disadvantage pag yung may nararamdaman kang gutom? Sa tanong ko lang Hindi, ewan ko tula. Kasi pag matakaw ka siguro. Hindi, kahit naman di ka matao, nagugutom ka na eh. Hindi, kung nagugutom ka na ba? Hindi, paano kung dahil nagugutom ka na, mas mahina yung suntok mo? Hindi nga tol kasi kami pa nagtitraining ng umaga. Kasi Pudong, explain ko na lang kay Pudong. Pag kumain ka dong, yung energy mo napupunta sa digestion. Ayan na, sinayan kaya sa tayo ulit. pagkakain mo, di ba inaantok ka? Kasi yung katawan mo, kailangan niya ng energy para i-digest yung kinain mo. Kaya pag mag-e-exam, kakainin nyo lang chocolate. Para may sugar yung utak mo, yun yung pagkain ng utak. Yun, pwede rin. Kasi bago mag-training din, chocolate ako or candy ako eh. Ganun lang eh. Pero yung kain talaga. Kaya nga nagtaka ako kay Kika nun eh. Kainin mo yan. Chicken. Yung lumaban siya? Yung lumaban siya? Panalo ang tropa. Wala tayong magagawa. Celebrate lang ako agad. Malay mo, mas maraming kinain yung kalaban niya rin. Baka, alam ko pinadalan niya eh. Bigay mo dun. Super meal. Bigay mo yun to, super meal. Kunyari mabait pa eh, no? Kunyari mabait pa. Kain ka to. Yung pala strategy lang puta. Kasi di ba pag nagugutom ka na nangihina. Pero hindi tol kasi alam mo tol pag may training ako kinabukasan, pagising ko pa lang, pagmulat ng mata ko nararamdaman ko ng gutom na ako. Pero hindi ka kumakain, no? Hindi ako kakain. Tapos training na, hindi ka mawawala gutom, di ba? Pag nag-training. Kasi ang iniisip mo na yung oxygen mo. Siguro nga, kailangan mo na makahinga eh. Wala na yung gutom. May energy ka pa nun, Koy, natulog ka nga eh. Pwede, gutom lang. Pero pag yung training na, wala, ang sarap. Hindi, pero ang science sa magaan science ka, din. di ba? Magaan. Hindi nga ako na. Science sa science din, Frank. Di ba siya nakaka-ulcer? Hindi, tol. Hindi, kung lagi mo siyang gagawin. Hindi, araw lang naman ng laban eh. Araw lang ng laban. Tsaka may mga nagpa-fasting nga na... di ba nagkaka-ulcer naman yung ganun? Tsaka yung mga boksingero, yung kondisyon katawan ng mga yun eh. Kaya pwede na nilang gawin. Hindi basta-bastang ma-ulceran yung kondisyon. Sanay na tol. No? Yun yung isa sa misconception ng mga nagpa-fasting. Akala nila yung katawan nila ready na. Kaya magkaka-ulcer. Ulcer ang labas. Dapat dahan-dahan yun. Pumayat ka na, nagka-ulcer ka pa. Kumbaga narinig lang nila, kailangan pala mag-fasting. Mangyayari pa, babagal yung metabolismo nila kasi hindi sila kumakain eh. Lalo silang tataba ngayon. Tapos wala ka pang energy kasi wala kang kinain eh. Di ba? So yung mga atleta malalakas talaga kumain yan, di ba? Sa totoo lang kasi kailangan nilang protein para i-repair yung muscle, kailangan energy para maka-workout ulit. So malakas talaga sila kumain. Maraming beses parang ganun. Man, yung fight day na yun, parang matagal nga kami naghintay, di ba? Tapos yung laban na, may flag kasi dun sa locker room. So lalabas na kami, okay na, next. Labas na kami. Biglang si Switzerland guy, dali niyo yung flag. Tapos parang, nadala kaming lahat. Sige na nga, dalhin. Parang gano'n. Pero wala sa plano naming dalhin yung flag. Ikaw nagdala ko yun. Kaya nga, medyo nagsisi rin ako eh. Bakit? Hindi nakita yung forma ko tol eh. Natakpan ng flag. Nakaganon lang ako buong time eh. Ay ko, tangin ang ganda-ganda ng forma ko. Hindi nakita sa TV ng Switzerland. Alam mo yun? Oo, nung pagtapos na inisip ko Naka-Philippine flag ako. Oo, ba't ko ba dala yun? Sayang nga Philippine. Pinoy swag sa akin, dala mo eh. Sana yung maliit lang, ganun. Hindi, malaking flag. United Nations. Nakaganyan ako. Pang flag ceremony pala. Buong time nakaganyan ako.
hanggat yung ini-introduce yung kalaban, hanggat yung nagbayang magiliw na doon, ganyan na. Mag-isa ka lang may hawak. Mag-isa. Ang angas nga namin tingnan doon tuloy kasi Tatlo lang kayo eh. Kaya makikita yung clip na yun. Meron ako nun. Uy, nahanap mo? Hindi, nanood ako nun eh. Live, tapos in-screen record ko, napin ko mamaya. Sino nag-live? Yung Switzerland. Yung sweets. Yung mga sweets. Wala ako ay bagong tawag sa kanila. Pero ang asan dahil 3 lang kaming dumating doon. Alam mo yun, parang ang konti namin kumpara nung dumating na yung mga kalaban. Ang dami, may rapper pa. Mga itim sila. Mga itim sila. So gang-gang talaga sila tignan. Ang forma nila, ganun. Bilang may nag-rap din ganun. No? Sabi ko, tayo na. May Pwede rapper din pala eh. sila. Pero nag-rap din ako dito. Ano yung mga person nung ganun. Pwede kayong kuyugin ko yun, no? 3 lang kayo eh. Hindi. Ang sweets, mga sweets. Mabait Hindi sila. ganun. Di ba kayo, no? Mabait sila. Mabait eh. Mga sweets sila. Mabait eh. Pero alam mo, sabi nung kausap ko kagabi si UN guy, sabi niya, mabait sila dun lang sa Bern. Try mong pumunta sa probinsya nila, makakaramdam ka ng racism dun ha. Yun ang pinupoint niya. Yung English, English, yung gano'n. Anong English? Yung English-British, di ba yung... Hindi naman gano'n. German salita dun eh, halos eh. Ibang bansa. Ganun. Ibang bansa. Ibang bansa. Oo, ganun. So anyway, nung lumalaban na si JL, ang tahimik yung crowd, di ba? Tapos si coach lang, yung bibig lang talaga ni coach yung maririnig mo, umi-echo, ganun. Ganun? Bakit yung crowd, wala ka talagang Hindi kasi medyo tense pa eh. Hindi naman sapakan agad eh. Parang tansyahan sila ng tansyahan pa eh. Ganun. So parang yung mga crowd nag-aabang pa ng suntok. Si coach lang talaga yung maririnig mo. Higpit! Higpit! Ganun. Umi-echo talagang ganyan. Umi-echo. Tapos, Yung coach ng kalaban, maingay. Hindi. Ganun? Hindi nagsasalita yung coach ng kalaban. Pero, ako para sa akin, kulang lang sa araw ng... Preparasyon. Hindi, preparasyon ayos lang. Sabagay, 1 month lang nag-prepare si JL kung iisipin mo eh. Pero yung pagdating kasi doon, parang 2 araw lang mag-a-adjust yung katawan Diba ni may JL. Yun yung nakakapagod dun. Oy, di ba may jet lag paliwanag pa yung yun. mga nakausap mo kagabi Na, about dun sa mga ganun? Yung pagdadayo ka ng... kaya nga, at least mga 3 weeks man lang na para makapag-adjust i-adapt ka. niya muna yung... Oo. no? Kasi Pacquiao nga months eh. Oo, yun. Di, kung may budget na nga. Oo, yun Kung nga. may budget, ang problema... Direk Diyan papasok si Direk. ang problema nga sa boxing shit natin, hindi binabudgetan itong mga... One day ka lang doon, lalabang ka na agad. Oo, ganun, putang ina, yun na yun. Oo, parang yung kay Pagara nung huling laban. Oo, kaya, pero, pag pinanood ko naman yung laban, ano naman, hindi naman, ito nga yung si kalaban niya, si Itim, kilala siya na nang na-knockout talaga. Hindi niya na-knockout si JL. Hindi niya na-knockout si JL. Mahirap talaga matamaan yung si JL eh. So, unanimous. Oo. Oo, yun na. Kumbaga, Tapos yung gets na namin 10th yun eh. round ba? Dahil promotion nila, sila talaga ipapanalo doon. Pero kahit hindi pa nila promotion, sa pabasa ko, panalo talaga si Itim, pero hindi tambak. Ganon, hindi tambak yung ano. So yun, pag uwi namin, okay, hindi namin nakuha yung belt, parang ganon, di ba? So uwian na. Pero anyway, di pagtaas ng laban, di ba? Sabi kasi ni coach, may binigyan kami ng card, libreng pagkain daw, sabi ganon. So hinahanap namin, hanapin natin yan. Gutom na kami. Pag nakita na namin yung parang cafeteria doon, pasara na. Pasara. Sabi ko, i-claim namin to, ganyan. Sabi nung babae, may 3 sandwich siya sa harapan niya. Oh, sorry, ito na lang eh. Wala kaming pakialam. Yan alam, putang ina. Gago, ang lamig na ng tinapay. As ang tigas na, ang lamig. Kasi yung palaman niya, ang lamig na. Pero si coach parang nilunok niya. Sobrang gutom ni coach na wala agad. Oh, tapos ka na coach. Wala agad. Sabi, gutom na eh. Tapos ako, hirap na hirap ako kainin kasi Malamig. Malamig siya. Hindi pa masarap yung palaman, pero tinutubigan ko na ng tubig. Parang may sakit. Gagi talagang alam mo yung tiyan mo lumuluob na? Yung gutom ng ganun. Yun. Tapos yun, kinain namin. Tapos, ang tagal pa namin nag-waiting dahil walang binigay na instructions kung kailan kami susunduin eh. Anong oras susunduin yung van. May service. Oo, hindi na pabalik sa hotel, di ba? Walang instructions eh.
Walang sinabi saan kami pupunta. So pakalat-kalat kami doon. Kaya, naiwan na kaya? Hindi mo rin alam kung naiwan na ba kayo. Nakakalito na rin so walang talaga contact person, gano'n. Walang cellphone. Si coach, walang SIM card. Like umaasa lang sa wifi si coach eh. Tapos, anyway, ang tagal namin, siguro mga 1 hour and 30 pa kami naghihintay doon na hindi namin sure kung naiwan ba kami o ano. Kaya sabi ko, labas kaya tayo? Sige, labas tayo. Paglabas namin doon, okay, saan tayo pupunta dito? Ang lamig dun sa labas. Mas lalong hindi komportable ngayon. Fuck, di tayo lumabas ah. Kaya sabi ko, Coach, mauna na kaya ako. Sabi ko, magte-train na lang ako ulit. May magta-tram ulit ako. Alam ko yung mga schedule eh. Si Coach hindi pwedeng sumama sa amin dahil baka nga, pag sumama siya, dumating yung van, mataranta dahil wala sila, di ba? Sige, una ka na. Sabi nga nun. Una akong ganyan. Sige na, bye. Ganyan. Tapos yung sinusundan ko na yung mapa kong ganyan, parang 70 minutes na lakad pa papunta sa tram. 7-0? Hindi, 17. Akala ko 17. Pero malayo ang 17 ha. Sa malamig na ganun, madaling anong oras na. Tapos, pagtingin ko sa dadaanan ko, pitch black talaga. Nakalakad na ako ng mga 5 minutes. Sabi ko, tayo na pa, itutuloy ko ba ito? Ang dilim na itong lalakaran ko ah. Ba't saan lugar ba yung laban? Out na siya ng city? Mga 30 minutes mula doon sa sa hotel namin. Hindi na siya yung parang main na city. Medyo outskirts na siya. So anong nakikita mo dyan? Commercial o residential? Mga residential. Kaya madilim na. Sobrang dilim. Like, wala mo lang mga... Talo pa sila sa Mindanao, may mga solar lights pa eh. Doon wala man lang silang solar lights eh. Talo pa sila ng Mindanao. Talo pa sila ng Mindanao. So, ang dilim talaga. Sobrang dilim. Tol, para wala talaga makita. Nakakatakot siya. Sabi ko, fuck, balik ako. Sasabay na lang ako kala coach. Parang ganun. Tumakbo ngayon ako kasi alam ko na, nararamdaman ko na nasundo na sila ng van. So, tumatakbo. Hingal talaga. Yung karipas na takbo talaga. Ganun, pagtingin ko dun, wala nang mga tao. So iniisip ko, puta, pag naiwan ako nito, babalik na naman ako ulit ako na malayo. Kailangan mo ituloy. Kailangan ko ituloy ngayon. Hindi pwede to. Putay na. Pagdating ko nung wala nang tao, fuck, tahimik na, fuck. Sabi ko, saan kaya ako? Nanghula na lang. Hindi, tatabaw akong kaliwa. Baka nandito sila. Buti na lang, nakita ko, tol, pasaran na yung van talaga. Pasaran ng ganun. Coach! Oo. Ay ko, masabay ako. Inihingal pa. Yung mga ibang boksingero nagtataka, sino ako? Parang ganun. Sino to? Parang ganun. Pero nakapasok ako sa loob, Bam, pagsara ng van ganyan. Syempre tahimik, di naman gano'ng magkakakilala lahat, diba? Naririnig yung gano'n. Yung hingal ko, ang lakas. Hindi ko matago. Nakabibig mo, no? Hindi ko matago. Tapos yung mga boksingero hindi hinihingal. Hindi ako. Parang kakatapos na sa sparring na ito. Oo, putang inang yan. Tapos yun, dinrap na ako dun. Pukin ang inang yan. Tag ina epic, ini-imagine ko.